etong naging karelasyon po ninyo, saan niyo po ba kasi ito nakilala? Sa Facebook lang po. Tapos gaano kayo katagal naging magkasintahan? Ano po, 3 months po. Okay. Pero nagkita talaga kayo in person? Opo, in person po. Okay. Pwede bang malaman ano yung rason ba't kayo nagkahiwalayan? Mayroon po kasi nag-chat sa kanya na staff din po namin sa laundry shop. Mm-mm. Tapos and din po na siniraan ako sa kanya. Nung dumating po sa point na kinuha niya po yung cellphone ko. Pati po yung SIM card kinuha niya. Tapos meron pong mga naka-block sa number ko na dati pa po yun. Actually, nung mga kabataan, ganon. In-unblock niya po yun. Tapos tinatawagan niya po kung sino yung tao na yun. Ganon. Tapos hanggang po sa may nalalungkot siya na kaibigan ko po na pangalan niyo Ryan. Tapos po, yun po yung katunayan na lalaki ko daw po yun. Kahit wala naman po talaga. Tapos dumating po sa point na yung Ryan po na yun, chinachat niya po ng chinachat, ganon. Tapos meron pa po siyang chinachat na may tintext na po na siya na makikipagkita daw po ako doon para daw po katunayan na hindi ko daw po lalaki yun, ganon. Seloso? Opo. Okay. Madami siyang pinagdududahan? Opo, madami po. Okay. Sa'yo parang hindi na worth it. Opo, kasi tapos po meron pong mga time na nagmumura na po siya sa akin, hindi na po maganda. Kaya po, parang kumalas na po ako kasi po parang nakakasakal na po eh. Karapatan nyo naman po yan. Kung hindi na Opo. talaga maayos tong karelasyon ninyo, nakabuti na rin na hiniwalayan mo na. Opo, kasi Pero po ayoko na po ano talaga itong tinatakot ka raw? Itong si Iro? Opo, meron po kasi siyang mga sex video na pinapakalat sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko po lahat po nakakita. Masakit lang po kasi di po ako makatingin sa tatay ko ng diretso kasi po mukha ko po yun nandun. Hindi ko po may tanggi. Okay po sana kung naitanggi ko kasi hindi ko naman po mukha eh. Kaso po, kitang-kita po talaga yung mukha ko dun. Nangyari to after mo Opo. siyang hiwalayan. Opo, doon niya po kinalat yan sa Telegram. Kanino niya pinagsisend? Hindi ko po kilala yung pinagsisend niya pero may isa pa po siyang sinend sa akin. Sabi niya po doon, 1 down, ganun po. Tapos hanggang nakita na po ng kaibigan ko, tapos nalaman na po ng mama ko yun. Dinistribute niya yung Opo. video na yan kahit kani-kanino hanggang umabot na sa pamilya mo. Opo. Sinabi ko na rin po kasi kay mama yun kasi baka iba sa iba niya pa malaman, ganun. Hindi ko na po kasi talaga alam gagawin ko that time. Meron na nga po ako na nagpapaalam na ako sa anak ko kasi hiyang-hiya na po ako kasi nakakalat na po yung video eh. Hindi, ganito ha, Ma'am Bea Josie, no? Alam ko, mahirap yung pinagdaanan mo na yan, no? Pero kung susuko ka sa sarili mo, mukhang pinanalo mo na itong taong ito. Oo nga po eh. Kasi, tapos, Mabuti na rin na lumapit ka sa amin kasi kasama mo kami. Hahabulin natin yung hayop na yan. Yung bang pag-record nun, man lang, alam mo. Hindi mo rin alam. hindi po. Nag-inuman po kasi kami that time nun. At Teka lang, nag-inuman po kami nun that time eh. Kung alam ko po yung bakit po niya tinutok sa mukha ko at hindi man lang po ako nakailag. I'm asking these questions para malaman natin yung nararapat na isasampa natin. Kasi definitely, kakasuhan natin yung taong yan. Kailangan ko lang itong mga information na to para malaman natin no, gaano kabigat yung mga haharapin ng hayop na yan. Ha? Opo. Walang consent, walang permiso mo yung Opo. pag-record. Opo. Pero ang mas mahalaga ha, narinig ko, nakainom ka or lasing ka at the time. Opo, nakainom po kami nun So kasi. yung mismong act, yung sexual act without your consent. Opo. Kasi kung ganun siya, hindi na lang voyeurism ang nakumit na violation. It is rape. Ini-record without your consent. Opo. That's one count of violation of the Anti-Video Voyeurism Act. At yung pagpapakalat, every instance na pinakalat po niya yan is a single and separate act. Violation ulit ng Anti-Video Voyeurism Act. At yung pananakot sa'yo, okay, grave threat under revised penal code, obviously there is psychological abuse, violence that was suffered by Miss Bea Josie. Kailangan yan, vowsy. Patong-patong na krimen ang haharapin nitong hayop na to. Asan siya ngayon? Hindi ko po alam. Kailan niyo siya huling nakausap? Nag-chat po siya sa akin, nagsasorry daw po siya sa akin kasi kapon nalaman niya na pumunta po ako dito. May in-screenshot itong si Iro Angelo Villafortune. Tapos sinend niya kay Ma'am Bea, sinabi, 1 down, wait ko sa Telegram on the way na. Okay lang yan, peke naman lahat ng iyak mo gaslighting yarn. Pa-victim. Pakamatay ka para maniwala ako. Check mo na sa tele. Tapos message kita pag nagkalat ko na sa Facebook. Iyak-iyak ka pa kunwari. Kawawa naman. Magsama ka, pulis, padampot mo ko tanga. Matapang pa. Opo. Yun. At yun. Okay. Hindi, nakita mo yung ginagawa niya. Mina-mind game ka niya. Opo. Okay. Meron nga po yung pag-uwi namin, galing kami dito. Sabi niya po sa akin, may nagte-text daw po sa kanya, papatayin daw po siya. Tapos ako po yung sinisisi niya, sabi niya, magtago-tago na raw po ako kasi baka isa daw po ako mauna niya papatayin. Masyado nang malala itong nararanasan mo, Miss Bea Josie.
At syempre, damay na yung buong pamilya po ninyo dito. Opo. Okay, bukod sa kahihiyan. Lieutenant, napakabigat nung kanyang nararanasan po sa ngayon, gawa nung kanyang ex-boyfriend. Ang daming violations. Starting with rape, pinagsamantalahan itong ating biktima while she was intoxicated. Opo. Okay, ginawa yung sexual act at inirecord pa without her consent at ang pinakamalupit pa dito, sinirculate na, tinatakot pa siya, one down, ibig sabihin marami pa siyang ilalabas. Opo, madami pa po daw. Lieutenant, kung hindi po natin mapigilan itong taong ito, hamak na malaki pang damage ang ikokos niya dito kay Ma'am Vea Husi. Isampa po natin yung kaso. Total, napakalakas po ng mga ebidensyang hawak dito. Mismong pag-amin po niya. Hindi po niya pwedeng itanggi ang mga yan. Yes, attorney. Pumunta lang po siya dito sa amin sa Makati Police Station, sa Women's Desk, para po may sampa natin yung mga kaso na nararapat para doon sa mga violation na ginawa ng lalaki against sa kanya. Yes po. Lahat po lahat ng mga conversations, telegram na yan, everything, mga videos na yan, dadalhin po sa inyong tanggapan, Lieutenant, at ang hiling lang po sana namin sa pinakamabilis na panahon, isampa na po natin. We can also get protection order dito kay Ma'am Vea kasi talagang grabe yung pananakot dito sa bata. Lahat po ng assistance na pwede namin maibigay sa kanya ay i-extend po namin sa kanya. Sige po Lieutenant, kami po ay umaasa sa mabilis po ninyong pag-aksyon. Opo, attorney. Muli po si Police Lieutenant Loida Yadaw, ang Chief WCPD Makati PNP. No? Tinawagan po natin ito kanina si Airo. Sumagot daw pero nung tayo po'y nagpakilala, bigla daw pong binaba and until now, hindi na po siya sumagot sa tawag. Natakot. Akala ko ba matapang siya? Naantay na nga lang daw niya yung pulis. Sige, ipapadampot talaga natin. Sabihin nyo nga si Lieutenant Loida, hinihintay siya. Okay? Oh, nito ni Angelo. Talagang hinamon pa Sige, ipadampot daw natin siya sa... Hintayin mo paglabas ng warrant. Doon ka na abutan ng gabi. Sobrang kumalat na yung video na yan. Umabot na po sa pamilya po ninyo. Opo. Because yung pag-circulate po niya, no, we will need people din na mag-execute ng kanilang statement na nakatanggap sa natanggap. Meron po din ako siya, may isang kaibigan ko po na nakatanggap ng video na pinasa sa akin. yung pag-circulate, kahit shinare lang yan, damay silang lahat. So dapat malaman po ng lahat ng mga nakikinig sa atin at sa mga kung saan makarating po itong video natin, kayo na may kopya ng video, mainam na i-delete nyo na yan. Kasi kung yan i-distribute pa ninyo, kahit kayo damay-damay, no? Magsama kayo sa kulungan nitong ex-boyfriend nitong si Bea. Nakipag-iwalay ka ng maayos sa akin, hindi yung ganito. Di sana okay, sana tayo. Talagang mabubulok sa kulungan yan. Nung Friday, may inere din same case din sa'yo na pinagkakalat yung kanilang videos and pictures. Ayun, nakahimas rehas na. Nakakulong na. Sasamahan namin kayo, ma'am, sa Makati PNP Sige. para makapaghain kayo ng kaso laban dito kay Airo Angelo Villafortun na isang pintor. Salamat, ma'am.